Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Annie Valiente. Kasunod niyon ay ang biglaang pagbukas ng pinto ng kanyang kotse sa passenger side. Bago pa man siya makasigaw, isang mabigat na katawan ang halos bumagsak sa upuan sa tabi niya. May dala itong amoy ng dugo, pulbura, at isang panganib na hindi pa niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga kamay niyang kanina lang ay komportableng nakahawak sa manibela ay tila napako, nanginginig. Sa gitna ng dagat ng mga pulang ilaw ng preno sa kahabaan ng EDSA, ang tanging naririnig niya ay ang ragasan ng dugo sa kanyang mga tainga. Isang lalaki. Basang-basa ng pawis ang buhok na dumidikit sa kanyang noo. May mantsa ng dugo sa kanyang leeg at ang kamay niyang nakahawak sa tagiliran ay halos mapuno na rin nito. At sa kabilang kamay, may hawak siyang baril. Itim, malamig, at nakatutok sa kanya. Ito na ba iyon? Ito na ba ang katapusan ng lahat ng pangarap niya? Ang ospital na gusto niyang itayo, ang mga pasyenteng gusto niyang tulungan. Maglalaho na lang ba ang lahat sa isang iglap dahil sa isang random na krimen sa magulong syudad na ito? Magmaneho ka, utos ng lalaki. Garalgal ang boses nito, halatang nahihirapan, ngunit puno ng awtoridad na hindi mo na naising suwayin. Kung gusto mo pang mabuhay. Hindi makakilos si Annie. Ang utak niya, nasanay sa mabilis na pagdedesisyon sa loob ng emergency room, ay tila nag-shutdown. Paano siya magmamaneho? Wala namang gumagalaw na sasakyan. Tila nabasa ng lalaki ang iniisip niya. Gawin mo. Mariing sabi nito, at itinaas ng bahagya ang baril. Sumingit ka. Gamitin mo ang bus lane. Wala akong pakialam. Umalis lang tayo dito. Ngayon na. Isang busina mula sa likuran ang nagpabalik kay Annie sa realidad. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang inilipat ang kambyo sa drive. Sinulyapan niya ang lalaki. Nakapikit ito ng mariin, halatang iniinda ang sakit, ngunit ang baril ay nananatiling matatag na nakatutok sa kanya. Walang pagpipilian. Sa isang kilos na salungat sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa batas at kaayusan, kinabig ni Annie ang manibela pakanan, sumingit sa masikip na espasyo sa pagitan ng dalawang kotse at pinasok ang bus lane. Sunod-sunod na busina ang sumalubong sa kanya. Mga mura mula sa ibang driver. Pero hindi niya inintindi. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking may baril sa tabi niya. Magaling, sabi ng lalaki, humihingal. Huwag kang hihinto. Mabilis ang takbo nila sa kahabaan ng EDSA, gamit ang lane na para lamang sa mga bus. Bawat sirena ng ambulansya o pulis na maririnig ni Annie sa di kalayuan ay nagpapakaba sa kanya. Ito na ba yon? Mahuhuli ba sila? At kapag nahuli sila, ano ang mangyayari sa kanya? Isang hostage? Isang accomplice? Sa susunod na kanto, kumaliwa ka. Utos muli ng lalaki. Pero one way yan, nanginginig na sagot ni Annie. Sinabi kong kumaliwa ka, sigaw nito, at napapikit ito sa sakit na idinulot ng sariling pagsigaw. Sumunod si Annie. Pumasok siya sa isang madilim at makitid na eskinita. Ang kaninang ingay ng EDSA ay napalitan ng katahimikan, na binabasag lamang ng humihingal na paghinga ng lalaki at ng malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dito muna, sabi ng lalaki, itinuturo ang isang madilim na bahagi ng eskinita. Ihininto ni Annie ang kotse at pinatay ang makina. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ang mukha ng lalaki sa ilalim ng madilim na ilaw mula sa isang poste sa malayo. Pamilyar ang mukha nito. Ang matalim na panga, ang makapal na kilay, ang mga matang kahit na naghihirap ay mayroon pa ring bagsik. At doon niya napagtanto. Napanood niya ang mukhang ito sa balita, nabasa niya sa mga dyaryo. Ang tinaguriang North King of the Dragon, ang kinatatakutang leader ng isa sa pinakamalaking sindikato sa bansa. Si Drew Avellano.
Hindi, hindi maaari. Isang masamang panaginip lang ito. Napansin ni Drew ang pagbabago sa ekspresyon ni Annie. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngayon, kilala mo na ako. Bago pa man makasagot si Annie, biglang nanghina ang katawan ni Drew. Nabitawan niya ang baril na bumagsak sa sahig ng kotse na may kasamang malakas na kalabog. Hinawakan niya ang kanyang tagiliran at isang malakas na pag-ungol ang kumawala sa kanyang bibig. Gumuho ang kanyang katawan at ang ulo niya ay bumagsak sa dashboard. Natahimik ang lahat. Si Annie ay nakatitig lang, hindi makapaniwala sa nangyayari. Malaya na ba siya? Pwede na ba siyang tumakbo? Tumawag ng pulis? Ngunit isa siyang doktor. At sa harap niya ay isang taong nag-aagaw buhay dahil sa tama ng baril. Ang sinumpaan niyang tungkulin ay bumubulong sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, gumalaw si Drew. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at sa huling lakas na natitira sa kanya, tumingin siya kay Annie. Block 12, Lot 23. Primavera Homes, bulong niya, bago tuluyang mawalan ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Annie. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Paano? Paanong alam ng pinuno ng isang sindikato ang eksaktong address ng kanyang bahay? Primavera Homes, Block 12, Lot 23. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita sa isip ni Annie habang nakatitig siya sa lalaking walang malay sa tabi niya. Ang address niya. Ang address ng bahay na pinag-ipunan niya, ang tanging lugar sa mundo kung saan siya nakakaramdam ng kapayapaan. At alam ito ng isang kriminal. Isang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw. Takbo! Iwanan mo siya! Tumawag ka ng pulis! Ito ang tamang gawin, ang ligtas na gawin. Pero isa siyang doktor. At ang lalaking ito, gaano man siya kasama, ay pasyente na niya ngayon. May bala sa kanyang katawan. Mabilis na nauubusan ng dugo. At kung iiwan niya ito, siguradong mamamatay ito. Ang kamatayan nito ay ididikit sa kanyang konsensya habang buhay. Sa isang desisyong alam niyang pagsisisihan niya, pero alam din niyang hindi niya kayang talikuran, pinaandar niyang muli ang kotse. Ang pag-akyat kay Drew Avellano sa kanyang apartment sa 3rd floor, ang pinakamahirap na bagay na ginawa ni Annie sa buong buhay niya. Mabigat ito, at bawat hakbang sa hagdanan ay isang pakikipaglaban. Ang amoy ng dugo nito ay kumakapit sa damit niya, sa balat niya. Panay ang dasal niya na sana ay walang kapitbahay na magbukas ng pinto at makakita sa kanila. Nang sa wakas ay makapasok sila sa loob, isinara niya ang pinto at nilock ito ng 3 beses. Dahan-dahan niyang ibinagsak si Drew sa sahig at napasandal siya sa pinto, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang maliit at malinis na apartment ay tila biglang naging marumi at mapanganib dahil lang sa presensya ng lalaking ito. Wala siyang panahon para mag-isip. Tinanggal niya ang t-shirt ni Drew para makita ang sugat. Isang tama ng baril sa kanang bahagi ng kanyang tagiliran sa ilalim ng mga tadyang. Dumudugo pa rin ito ng walang tigil. Kailangang matanggal ang bala. Ngayon na. Ang kanyang malinis na kusina ay naging isang biglaang operating room. Nilatag niya ang malinis na tuwalya sa ibabaw ng mesa sa kainan bago maingat na inihiga si Drew doon. Nagdala siya ng alcohol, bulak, at ang kanyang maliit na first aid kit. Kulang. Kulang na kulang ang mga gamit niya. Napatingin siya sa paligid, desperada. Ang mga mata niya ay napadpad sa set ng mga kutsilyo sa kusina. Kinuha niya ang pinakamaliit at pinakamanipis, itinapat ang dulo nito sa apoy ng kalan hanggang sa mamula ito. Kumuha rin siya ng sinulid at karayom na ginagamit niya sa pananahi. Hindi ito perpekto, pero ito lang ang mayroon siya. Huminga siya ng malalim. Mr. Avellano, sabi niya, sinusubukang gisingin ito. Kailangan kong tanggalin ang bala. Masakit to.
Dahan-dahang iminulat ni Drew ang kanyang mga mata. Madilim ang mga ito, ngunit may apoy pa rin sa loob. Tumingin siya sa kutsilyong hawak ni Annie pagkatapos ay sa mukha nito. Tumango lang siya ng isang beses, isang senyales na naiintindihan niya. "Gawin mo na," halos pabulong niyang sabi. At sinimulan ni Annie ang operasyon. Ang bawat hiwa ay ginawa niya ng may buong pag-iingat. Ang tanging naririnig sa silid ay ang tunog ng metal na tumatama sa laman at ang pigil na paghinga ni Drew. Hindi ito umangal. Hindi ito sumigaw. Nakatitig lang ito sa kisame. Nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang braso at panga sa sobrang sakit, pero walang tunog na lumalabas sa bibig niya. Pawis na pawis si Annie. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Annie Valiente na takot na takot. Siya si Dr. Valiente, isang propesyonal na nagliligtas ng buhay. Nang sa wakas ay maramdaman niya ang matigas na bagay sa dulo ng kanyang kutsilyo, maingat niya itong kinuha. Isang maliit na piraso ng tingga, basang-basa ng dugo, na ilabas na niya. Pagkatapos tahiin ang sugat gamit ang karaniwang sinulid at linisin ito, napaupo si Annie sa isang silya, nanginginig sa pagod at sa nerbiyos. Nagawa niya. Sa mga sumunod na oras, binantayan niya si Drew. Nilagnat ito. Sa kanyang pagkahibang, nagsimula itong magsalita. Mga salitang hindi maintindihan at isang pangalan na paulit-ulit niyang binabanggit sa gitna ng kanyang mga ungol. Eliza. Sino si Eliza? Napailing si Annie. Hindi niya trabahong alamin. Kumuha siya ng basang bimpo at ipinunas ito sa nag-iinit na noo at leeg ni Drew. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang iba pang mga peklat sa katawan nito. May peklat ng saksak sa dibdib at isa pang luma na peklat ng bala sa braso. Ang katawan niya ay isang mapa ng karahasan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa. Sa likod ng kinatatakutang pangalan, sa likod ng baril at dugo, may isang lalaking dumanas ng matinding sakit. Pinagmasdan niya ang mukha nito habang natutulog ito ng mahimbing, ngayon ay mas kalmado na dahil bumababa na ang lagnat. Sa ganitong estado, hindi ito mukhang isang halimaw. Mukha lang itong isang lalaking pagod na pagod sa pakikipaglaban. Sino ka ba talaga, Drew Avellano? Kinabukasan, nagising si Annie sa sofa, kung saan niya hindi na malayang nakaidlip siya. Agad siyang napabangon. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang lalaki sa kanyang kusina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon. Nakita niya si Drew, gising na, at dahan-dahang sinusubukang umupo mula sa pagkakahiga sa mesa. "Huwag kang masyadong gumalaw." Otomatikong sabi ni Annie, ang boses niya ay puno ng awtoridad ng isang doktor. "Baka bumuka ang tahi sa sugat mo." Natigilan si Drew. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nawala ang bakas ng kahinaan na nakita ni Annie kagabi. Ang mga mata niya ay muling naging matalim at mapagbantay. Ang North King ay nagbalik na. "Salamat," sabi nito. Ang boses ay magaspang at walang emosyon. Hindi sumagot si Annie. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at chinek ang vitals nito. "Bumababa na ang lagnat mo, pero kailangan mo pa rin ng antibiotics at tamang gamot." Hindi ito umimik. Pinanood lang siya nito sa bawat kilos niya na para bang sinusuri siya. Ang titig nito ay matalim, nakakakaba. "Bakit?" tanong nito sa wakas. Napatigil si Annie sa kanyang ginagawa. "Anong bakit?" "Bakit mo ako tinulungan?" Paglilinaw nito. "Pwede mo na akong iwanan sa kotse para mamatay. Pwede mo akong isuko sa pulis." Huminga ng malalim si Annie, itinago ang panginginig ng kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Drew. "Doktor ako, trabaho kong magligtas ng buhay." Itinaas niya ang kanyang kilay. Kahit nabuhay pa ng isang pasyente. Hindi niya itinuloy ang salitang kriminal, pero alam nilang pareho na iyon ang gusto niyang sabihin. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Drew, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata.
Isang doktor na sumusuway sa batas para sa isang pasyente. Isang beses lang ito? Mabilis na sagot ni Annie. Kapag medyo magaling ka na, kailangan mo nang umalis. Huwag kang tatawag ng pulis, Dodra Valiente, sabi ni Drew. Ang boses ay biglang naging malamig at mapagbanta. Ginamit nito ang kanyang apelyido na nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanya. Para na rin sa kaligtasan mo. Bago pa man siya makasagot, isang malakas at sunod-sunod na katok ang umaling-awngaw mula sa pinto ng kanyang apartment. Ding dong! Ding dong! Napatalon si Annie sa gulat. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Sino yan? Ang may-ari ng apartment? Pulis? Tumingin siya kay Drew. Kahit ito ay nag-aalerto, ngunit walang bakas ng takot sa mukha nito. Sa halip, mayroon itong kalkuladong tingin. Sino yan? Nanginginig na bulong ni Annie. Hindi sumagot si Drew. Maingat itong bumangon mula sa mesa at dahan-dahang lumakad papalapit sa pinto habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Sumenyas ito kay Annie na manahimik. Nanginginig na lumapit si Annie sa pinto at sumilip sa peephole. Dalawang lalaking nakaitim na suit. Malalaki ang katawan. Seryoso at mapanganib ang mga mukha. Tiyak na hindi sila mga pulis. Napaurong siya sa takot at napatingin kay Drew. Lumapit ito sa likuran niya. Ang init ng katawan nito ay ramdam na ramdam niya. Ibinaba nito ang kanyang bibig sa tapat ng kanyang tainga at bumulong. Ang hininga nito ay mainit at may halong panganib. Mga tauhan ko, huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Takot. Yun ang unang nakita ni Drew sa mga mata ni Annie Valiente nang sumilip ito sa peephole. Isang dalisay na takot na pamilyar na sa kanya. Ito ang takot na nakikita niya sa mga mata ng kanyang mga kaaway, sa mga mata ng mga taong may utang sa kanya, sa mga mata ng lahat ng taong nadadaanan niya. Pero mayroong kakaiba sa takot ni Annie. Hindi ito takot na may kasamang pagkasuklam. Ito ay takot ng isang ordinaryong tao na bigla na lang naipit sa isang sitwasyong hindi niya maintindihan. Binuksan ni Drew ang pinto. Ang dalawang lalaki sa labas, sina Marco at David, ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga tauhan, ay agad na yumuko. Sir? Sabay nilang sabi. Anong nangyari? Tanong ni Drew. Ang boses ay malamig at mahinahon. Hinarangan niya ang pinto para hindi nila masyadong makita ang loob ng apartment, lalo na si Annie na nakatayo sa likuran niya na parang isang estatwang nanigas sa kaba. Nalusutan tayo, sir. May nag-tip sa Serpent Syndicate kung saan ka pupunta. Mabilis na ulat ni Marco. Ligtas na ang area ngayon, pero kailangan ka na naming ilipat sa bagong safe house. Umiling si Drew. Hindi, dito muna ako. Nagkatinginan ng dalawang tauhan niya, halata ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Ang apartment na ito ay malinis, walang record, pero hindi ito secure. Tila nabasa ni Drew ang kanilang iniisip. Lahat ng safe house ko, malamang na binabantayan na nila. Pero ang lugar na to, sumulyap siya sa likod niya kay Annie. Sino ang mag-aakalang ang North King ay magtatago sa apartment ng isang ordinaryong doktora? Naintindihan agad ng mga tauhan niya. Ito ang pinakaligtas na lugar dahil ito ang pinakaimposible. Linisin niyo ang lahat ng bakas sa labas at magpadala kayo ng mga gamit, damit, pagkain at isang kompletong medical kit, yung malinis, utos niya. At bantayan ninyo ang buong gusali mula sa malayo. Walang pwedeng makalapit o makalabas ng hindi nyo nalalaman. Maliwanag? Yes, sir! Sagot ni David. Bago niya isara ang pinto, may huling sinabi si Drew. Ang babaeng ito, si Dr. Valiente. Huwag na huwag niyong hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Ang kumalaban sa kanya ay kumalaban na rin sa akin. Ang banta ay malinaw. Isinara niya ang pinto at muling hinarap si Annie. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat pa kaysa kanina. Sa mga sumunod na araw,
Ang maliit na apartment ni Annie ay naging isang magarang kulungan. Siya ang bilanggo at si Drew ang bantay. O baka baliktad. Pinanood ni Drew ang bawat kilos niya. Nakita niya kung paano nito linisin ang sugat niya araw-araw ng may profesionalismo, na para bang hindi ito nandidiri o natatakot. Nakita niya kung paano nito ayusin ang mga gamit sa bahay, isang babaeng sanay sa kaayusan. Isang babaeng nabubuhay sa isang mundong may mga patakaran. Isang mundong matagal nang tinalikuran ni Drew. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa sofa, nakita siya ni Annie na nakatitig sa isang luma at lukot na litrato na kinuha niya mula sa kanyang wallet. Ito ay litrato ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang Drew na nakangiti. Ang mga magulang ko, sabi ni Drew, hindi inaasahan na magsalita. Naupo si Annie sa silyang malayo sa kanya, nagbibigay ng espasyo ngunit halatang interesado. Ang tatay ko, pagpapatuloy ni Drew, ang mga mata ay nasa litrato pa rin. Isa siyang mabuting tao, masyadong mabuti. Nagtiwala siya sa maling business partner, isang ahas na nagngangalang Sylvan Ramirez. Ninakawan siya ni Ramirez, siniraan at ipinapatay na parang hayop. Nag-angat ng tingin si Drew at sinalubong ang mga mata ni Annie. Pinasok ko ang mundong ito para sa isang dahilan lang, doktora. Ang mahanap si Ramirez at ipatikim sa kanya ang hustisyang hindi nakuha ng pamilya ko. Walang sinabi si Annie, pero nakita ni Drew ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi na ito puro takot. Mayroon ng bahid ng pag-unawa, ng awa. Kinabukasan, naamoy ni Drew ang mabangong amoy ng lugaw na may manok. Nakita niya si Annie sa kusina, naghahanda ng isang mangkok para sa kanya. Isang simpleng almusal. Isang bagay na normal. Para kay Drew, na sanay sa mga mamahaling pagkain sa mga mamahaling restaurant o sa mga delatang pagkain sa mga taguan, ang lugaw na iyon ay tila isang bagay mula sa ibang mundo. Mula sa isang buhay na hindi na niya kailanman mababalikan. Kinain niya ito nang walang imik, pero sa bawat subo, may kakaibang init siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Hindi ito galing sa lugaw. Dumating si Marco ng hapong iyon, nagkunwaring isang delivery man. May dala itong mga bagong supply at isang ulat. Sir, agresibo ang Serpent Syndicate, bulong ni Marco habang nag-aabot ng mga paper bag kay Drew malapit sa pinto. Tingin namin, alam nilang nasa lugar ka lang. Pinapalibutan na nila ang buong distrito. Naramdaman ni Drew ang paglamig ng kanyang dugo. Pagkaalis ni Marco, hinarap niya si Annie na nagkukunwaring nagbabasa ng libro, pero halatang nakikinig. Seryoso ang mukha niya, walang bakas ng kahit anong emosyon. Nakikinig ka ba kanina, doktora? Tanong niya. Tumango si Annie, hindi makapagsinungaling. Lumapit si Drew at bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat. Tumayo siya sa harap nito, sapat na malapit para makita nito ang panganib sa kanyang mga mata. Hindi na ito simpleng pagtatago lang. Isa na itong digmaan, sabi niya sa mababang boses. At dahil nandito ako, kasama ka na sa digmaang ito. Naiintindihan mo ba? Tumango ulit si Annie. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa libro. Mula ngayon, sabi ni Drew. At ang mga salita niya ay tila isang sumpa, isang pangakong hindi na mababawi. Delikado na ang buhay mo dahil sa akin. Hindi nakasagot si Annie. Sa parehong sandali, tumunog ang kanyang laptop sa mesa, isang notification ng bagong email. Para makatakas sa matinding titig ni Drew, tumayo siya at lumapit doon. Binuksan niya ang kanyang inbox. Galing ito sa bangko. Ang subject, Loan Application Status, Valiente Charity Hospital. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang email. Ang mga mata niya ay mabilis na nagbasa sa mga salita. We regret to inform you that your application has been denied. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ibabang bahagi ng email, may karagdagang tala. The property located at Stan Mesa
which was the proposed site, has been officially acquired by a private corporation as of yesterday. At sa ilalim nito, ang pangalan ng korporasyon na iyon, isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Annie. Ramirez Holdings. Ramirez Holdings. Dalawang salita lang, pero para kay Annie, para itong isang malakas na suntok sa sikmura na nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang pangarap niya, ang pinag-ipunan niya, ang plano na binuo niya sa loob ng maraming taon. Sa isang iglap, gumuho ang lahat, at ang may kasalanan ay ang parehong pangalan na sumisira sa buhay ng lalaking kasama niya ngayon sa apartment. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa kabalintunaan ng lahat. Ang mundo ay napakaliit pala talaga. Napansin ni Drew ang biglaang pananahimik at pamumutla ni Annie. Lumapit siya sa likuran nito, sapat na malapit para mabasa ang email sa laptop screen. Ang kanyang mga mata ay agad na dumilim nang makita ang pangalang iyon. Ramirez. Bulong niya. Ang boses ay puno ng galit na pamilyar kay Annie. Pero nang tumingin siya sa mukha ni Annie, na ngayon ay basang-basa na ng luha, ang galit niya ay napalitan ng pag-aalala. Anong kinalaman niya sa'yo? Tanong ni Drew. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Hindi makasagot si Annie. Sa halip, ang mga alaala na matagal na niyang ibinaon ay biglang bumalik. Isang maalikabok na baryo sa Mindanao, ang init ng araw, ang amoy ng pulbura sa hangin. Siya, isang batang-batang medik ng militar, nanginginig habang ginagamot ang sugat ng isang maliit na batang babae na naipit sa crossfire. Ang sigaw ng kanyang commanding officer, isang lalaking may malamig na mga mata at walang pakialam sa mga sibilyan. Iwanan mo na yan, Valiente! We have to move! Pero sir, hindi pa siya stable. Mamamatay siya. Ang lalaki, ang commander nila, ay hindi nakinig. Tinulak siya nito palayo at kinaladkad paalis sa lugar. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang mga mata ng bata, puno ng takot at pagkalito, bago ito tuluyang pumikit. At ang pangalan ng commander na iyon, siya! Nagsimulang magsalita si Annie. Ang boses ay nanginginig. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis sa militar. Tumingin si Annie kay Drew. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng nakaraan. Ang pangalan niya ay Sylvan Ramirez. Siya ang commanding officer ko. Isang operasyon. May nasawi. Isang batang inosente. Dahil sa isang maling utos niya. Isang utos na pinilit niyang pagtakpan. Natahimik si Drew. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila nahaluan ng pagkabigla. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng akala niya ay namuhay ng payapa at simple, ay meron din palang sariling demonyo mula sa nakaraan. At ang demonyong iyon ay pareho. Kaya ko gustong itayo ang ospital. Pagpapatuloy ni Annie, ang mga luha ay tuloy-tuloy nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Para sa batang iyon. Para sa lahat ng biktima na katulad niya. Para makabawi sa kasalanan ko. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng harang sa pagitan nila. Hindi na siya si Dr. Valiente at hindi na rin si Drew ang North King. Sila ay 2 taong sinaktan ng parehong tao. 2 taong naghahanap ng hustisya sa kani-kanilang paraan. Isang bagay ang kumilos sa loob ni Drew. Isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Awa, proteksyon. Inabot niya ang kanyang kamay at sa isang kilos na ikinagulat nilang dalawa, marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Annie gamit ang kanyang hinlalaki. Ang balat niya na magaspang dahil sa mga kalyo ay kabaligtaran ng lambot ng balat ni Annie. Hindi mo kasalanan yon, sabi niya sa mababang boses. Nag-angat ng tingin si Annie. Ang mga mata ay puno ng pagtataka sa biglaang pagiging malumanay nito. Hinawakan ni Drew ang balikat ni Annie at iniharap ito sa kanya. Itatayo mo ang ospital mo, Annie, sabi niya. At sa unang pagkakataon,
Tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Naririnig mo ba ako? Babawiin natin ang lupang yon. Sisiguraduhin kong magbabayad si Silvan Ramirez sa lahat ng kasalanan niya, sa pamilya ko, at sa'yo. Iyon ay isang pangako. Isang pangako ng isang hari. At sa hindi malamang dahilan, naniwala si Annie. Ang tensyon sa pagitan nila ay biglang nagbago. Hindi na ito tensyon ng takot, kundi tensyon ng isang bagay na mas malalim. Isang koneksyon. Isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila nang magtama ang kanilang mga mata. Si Drew ang unang umiwas ng tingin. Bumalik siya sa pagiging malamig at malayo. Ngunit huli na. Mayroon nang nagbago. Kinagabihan, hindi sila nag-usap. Pero ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Mayroon ng pag-unawa sa pagitan nila. Habang naghahanda si Annie para matulog sa kanyang kwarto, may narinig siyang isang katok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Drew. "Naiwan mo to," sabi nito. Inaabot sa kanya ang isang folder. Iyon ang folder na naglalaman ng lahat ng blueprints at plano para sa kanyang pinapangarap na ospital. Kinuha ito ni Annie. "Salamat," bulong niya. Akmang aalis na si Drew nang bigla itong huminto at lumingon muli. "Annie," sabi nito. "Mag-iingat ka." Tumango lang siya at isinara ang pinto. Napasandal siya rito. Ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Kinabukasan, ang katahimikan ay binasag ng pagdating ng isang delivery. Isang maliit na kahon na iniwan sa labas ng pinto ni Annie, walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito sa utos ni Drew, pareho silang nanlamig. Sa loob ng kahon, nakahiga sa ibabaw ng itim na tela, ay isang patay na ahas. Ang ulo nito ay putol. Isang malinaw na mensahe, isang babala mula sa Serpent Syndicate. Para sa kanila, ang imahe ng patay na ahas ay tila nakatatak sa isipan ni Drew. Ito ay higit pa sa isang babala. Ito ay isang deklarasyon. Alam ni Silvan Ramirez. Kahit paano, alam niyang may koneksyon na ang North King at si Dr. Annie Valiente. At ngayon, ginagamit niya ito laban sa kanya. "Hayop ka, Ramirez," bulong ni Drew sa kanyang sarili. Ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng galit na kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang unang instinct niya ay lumabas. Hanapin si Silvan at tapusin na ang lahat ng ito. Pero paglingon niya, nakita niya si Annie. Nakatayo ito sa isang sulok, nakayakap sa sarili, maputla ang muka. Ang tapang na nakita niya rito noong mga nakaraang araw ay napalitan ng takot na hindi nito maitago. At sa sandaling iyon, alam ni Drew na ang galit niya ay hindi makakalutas ng anuman. Sa katunayan, ito pa ang maglalagay kay Annie sa mas malaking panganib. Si Annie ang target ngayon. Hindi na lang siya collateral damage. Siya na ang bullseye. Ang kahinaan ni Drew. Isang bagay ang nagbago sa loob ni Drew. Ang layunin niyang maghiganti ay hindi nawala, pero nadagdagan ito ng isang bagong, mas malakas na layunin, ang protektahan si Annie. Kahit na ang ibig sabihin yon ay ang paglayo sa kanya. Kinabukasan, kumilos si Silvan. Tumawag ang may-ari ng maliit na klinik kung saan nagtatrabaho si Annie. "I'm sorry, Dr. Valiente," sabi ng babae sa kabilang linya, halata ang kaba sa boses. May mga lalaking nagpunta dito. Sinira nila ang mga gamit. Nag-iwan sila ng mensahe na huwag ka na raw pabalikin. Pagkatapos ng tawag na iyon, sunod-sunod na ang naging atake. May mga kumalat na post sa social media, mga anonymous na account na nag-aakusa kay Dr. Annie Valiente ng malpractice. May mga peking pasyente na biglang nagreklamo tungkol sa kanya. Ang kanyang pangalan na pinaghirapan niyang ingatan ay unti-unting dinudungisan. Pinanood ni Drew ang lahat ng ito mula sa loob ng apartment, walang magawa. Bawat bagong masamang balita ay parang isang suntok sa kanya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang presensya niya sa buhay ni Annie ay parang isang lason
na unti-unting pumapatay sa lahat ng pinahahalagahan nito. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Drew isang gabi. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Hindi sumagot si Annie, pero naramdaman niya ang pagtigil nito sa pag-aayos ng mga gamit. Humarap si Drew sa kanya. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay halos magaling na. Malakas na siyang muli, handa nang bumalik sa digmaan. Hindi ka naligtas hanggat nandito ako. Gagamitin ka niya laban sa akin. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Saan ka pupunta? Tanong ni Annie. Ang boses ay mahina. Sa unang pagkakataon, narinig ni Drew ang pag-aalala sa boses nito para sa kanya. Kailangan kong tapusin ang laban na to, sabi niya. Sa paraang, ako lang ang nakakaalam. Mayroong isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi nila masabi. Gusto niyang sabihin na mag-iingat ito. Gusto nitong sabihin na huwag siyang umalis. Pero walang lumabas sa kanilang mga bibig. Bago siya tuluyang magpaalam, may kinuha si Drew sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na cellphone. Simple lang, walang kahit anong features. Ito, sabi niya. Iniabot ito kay Annie. Isang malinis na linya. Walang makakatrace. Itago mo to. Kung may mangyari, kung kailangan mo ako, gamitin mo to. Ako lang ang makakatanggap ng tawag mo. Kinuha ito ni Annie. Ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa braso ni Drew mula sa simpleng pagdampi na iyon. Drew? Nagsimulang magsalita si Annie, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mag-iingat ka, Annie, sabi ni Drew. At sa huling pagkakataon, pinagmasdan niya ang mukha nito, sinisiguradong maitatatak niya ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ay tumalikod na siya at binuksan ang pinto. Nang gabing iyon, dumating sina Marco at David para sunduin siya at sa isang iglap, nawala na siya. Ang apartment ni Annie ay muling naging tahimik, pero ngayon, ang katahimikan ay mas mabigat, mas malungkot. Napatingin siya sa sofa kung saan dati natutulog si Drew. Napatingin siya sa kusina kung saan niya ito ginamot. Napatingin siya sa hawak niyang cellphone. Isang linggo ang lumipas. Walang tawag, walang balita. Sinubukan ni Annie na bumalik sa normal niyang buhay pero paano? Ang klinik niya ay sarado. Ang reputasyon niya ay sira. Ang pangarap niya ay abo na. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim, biglang tumunog ang teleponong ibinigay ni Drew. Isang unknown number. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Hello? Dr. Valiente, mabuti naman at sinagot mo. Nanlamig ang dugo ni Annie. Ang boses. Malamig, mayabang at puno ng kasamaan. Ang boses mula sa kanyang mga bangungot. Si Sylvan Ramirez. Anong kailangan mo? Nauutal na tanong ni Annie. Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sayang, Dr. Valiente, sabi ni Sylvan sa isang boses na puno ng panunuya. Kung naging masunurin ka lang na medic noon, hindi sana namatay ang batang iyon. Natigilan si Annie. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Paano? Paano niya nalaman ang detalye na iyon? Ang sikretong iyon na siya lang ang nakakaalam? Nagulat ka ba? Pagpapatuloy ni Sylvan na para bang ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang paghihirap. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, Annie. At alam ko rin kung nasaan ang pinakamamahal mong hari ngayon. Isang maling galaw mo lang at pareho kayong maliligo sa sarili ninyong dugo. Nabitawan ni Annie ang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Siya ay naiwang nakatitig sa kawalan, ang kanyang puso ay dinudurog ng takot. Alam ni Sylvan ang pinakmadilim niyang sikreto. At kung alam niya iyon, alam din niya kung paano siya sisirain. Hindi lang mula sa labas, kundi
mula sa loob. Ang mga salita ni Sylvan Ramirez ay parang kamandag na dahan-dahang gumapang sa sistema ni Annie. Sa loob ng maraming araw pagkatapos ng tawag na iyon, halos hindi siya makakain o makatulog. Ang sikreto na kinimkim niya sa loob ng maraming taon, ang bigat na dinala niya ng mag-isa, ay nasa kamay na ngayon ng kanyang pinakamatinding kaaway. Sinubukan niyang tawagan si Drew gamit ang espesyal na telepono, ngunit walang sumasagot. Bawat hindi nasasagot na tawag ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, nag-iiwan ng lalong malalim na butas ng kawalan ng pag-asa. Nasaan siya? Ligtas ba siya? O baka may nangyari ng masama sa kanya? Isang umaga, nagising si Annie sa sunod-sunod na tunog ng notifications mula sa kanyang personal na cellphone. Pagbukas niya rito, ang mundo niya ay tuluyang gumuho. Breaking news. Notorious na leader ng Dragon Syndicate na si Drew Avellano, wanted sa malawakang drug smuggling sa Manila Port. Nakatitig siya sa screen, hindi makapaniwala. Ang litrato ni Drew ay nasa lahat ng news websites. Ang pangalan niya ay idinadawit sa isang krimen na kahit kailan ay hindi niya inakalang gagawin nito. Alam ni Annie na si Drew ay sangkot sa maruming mundo. Pero droga? Iba iyon. Mayroon itong sariling code of honor. Hindi niya iyon gagawin. Pero ang ebidensya ay tila matibay. May mga litrato, may mga dokumento, isang perpektong frame-up, isang obra ni Sylvan Ramirez, at hindi pa doon natapos. Kasabay ng balita tungkol kay Drew, may isa pang artikulong lumabas, isang exclusive expose. Shocking revelation, military medic na si Dr. Annie Valiente, tinanggal sa serbisyo dahil sa kapabayaan na ikinamatay ng isang bata sa Mindanao. Nandoon ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, nakalathala para basahin ng buong mundo. Ngunit ang kwento ay binaluktot. Pinalabas na siya ang may kasalanan. Pinalabas siyang isang pabaya at walang kwentang doktor. Ang artikulo ay may kasama pang kopya ng kanyang military records na dapat sana ay confidential. Ito na ang huling patak. Ang atake ay hindi na lang sa kanyang profession. Ito ay atake na sa kanyang pagkatao. Ang telepono niya ay hindi tumigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga dati niyang katrabaho na nangungutya. Mga mensahe mula sa mga taong hindi niya kilala na tinatawag siyang mamamatay tao. Ang may-ari ng apartment ay tumawag din. Binibigyan siya ng 1 linggo para lisanin ang lugar. Para siyang isang isda na tinanggalan ng tubig, hindi makahinga sa bigat ng lahat. Nakatulala lang siya sa isang sulok ng kanyang apartment, hawak ang blueprint ng kanyang pangarap na ospital. Ang papel na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isa na lang ngayong katatawanan. Sino ang magtitiwala sa isang doktor na may sira-sirang reputasyon? Sino ang susuporta sa isang proyektong pinamumunuan ng isang pabaya? Lahat ay nawala. Ang kanyang pangalan, ang kanyang trabaho, ang kanyang pangarap. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang espesyal na telepono. Ang pangalan ni Drew ang lumabas sa screen. Nanginginig niyang sinagot ito. Drew? Annie? Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng sakit at pagsisisi. Halatang nabalitaan na rin niya ang lahat. Annie, patawarin mo ako. Hindi iyon ang mga salitang gustong marinig ni Annie. Ang gusto niyang marinig ay isang plano, isang solusyon, isang pangako na magiging maayos ang lahat, pero ang narinig niya ay pagsuko. Bakit mo hinayaang mangyari to, Drew? Tanong niya. Hindi na napigilan ang mga luhang naguunahan sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Ang sakit ng pagtataksil, hindi mula kay Drew, kundi mula sa buong mundo, ay napakabigat. Sira na ang lahat. Sira na ako. Makinig ka, Annie. Hindi totoo ang mga yan. Pero naniwala sila.
Sigaw ni Annie. Ang boses ay basag na. Naniwala ang lahat! Wala nang natira sa akin, Drew! Wala na! Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Annie. Patawarin mo ako, muling sabi ni Drew. At sa pagkakataong ito, narinig ni Annie ang pagkadurog sa kanyang boses. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Napahagulhol si Annie. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, mag-isa sa kanyang apartment na unti-unti nang nawawalan ng laman tulad ng kanyang puso. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nag-iisa, sira, at walang pag-asa. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng lahat, pati na ng lalaking nangakong poprotektahan siya. Nakatulala siya sa kawalan nang biglang mag-vibrate ang espesyal na telepono. Isang text message mula kay Drew. Binuksan niya ito ng walang gana, inaasahan ang isa na namang paghingi ng tawad. Pero iba ang nakasulat. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Pumunta ka sa lugar na ito, mag-isa. Sa ilalim ng mensahe, may isang address, isang abandonadong bodega sa may pantalan. Napatitig si Annie sa mensahe. Isang bitag ba ito? Isang desperadong hakbang? O isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman? Wala nang mawawala sa kanya. Lahat ay kinuha na. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa gitna ng pagkadurog, isang maliit na apoy ng determinasyon ang muling nag-alab sa kanyang puso. Pupunta siya. Madilim ang bodega. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bombilya na nakasabit sa mataas na kisame at sa sinag ng buwan na tumatagos sa maruruming bintana. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalawang, alat ng dagat, at ng papalapit na katapusan. Nakatayo si Drew sa gitna ng lahat ng ito, naghihintay. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung tuluyan na siyang sinukuan nito? Hindi niya masisisi si Annie. Dinurog niya ito. Pinanood niya habang unti-unting winawasak ni Silvan ang buhay nito at wala siyang ginawa. Iyon ang pinakamahirap na bahagi ng plano. Ang manahimik. Ang hayaan si Annie na isiping pinabayaan niya ito. Iyon lang ang paraan para maniwala si Silvan na nagtagumpay na ito. Natuluyan na nitong nawasak ang lahat ng mahalaga kay Drew. Isang kaluskos. Bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok ang isang anino. Si Annie, kahit sa dilim, nakita ni Drew ang pagod sa kanyang mga mata, ang sakit sa kanyang tindig. Pero nandoon din ang tapang na siyang unang hinangaan niya dito. Bakit, Drew? Iyon lang ang sinabi nito. Ang boses ay pagod na. Bakit mo ako pinapunta dito? Para pagtawanan? Para ipakita kung paano mo sinira ang lahat? Umiling si Drew. Hindi. Lumakad siya papunta sa isang mesa sa gilid kung saan nakapatong ang isang laptop. Binuksan niya ito. Pinapunta kita dito para ipakita sa iyo ang katotohanan. Lumapit si Annie, nag-aalinlangan. Sa screen nakita niya ang isang network ng mga files at folders, mga recordings, bank statements, mga litrato. Nag-click si Drew sa isang audio file. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa bodega. Ang mayabang na boses ni Silvan Ramirez. Perpekto ang plano, sabi ni Silvan sa recording. Akala ng buong mundo, si Avellano ang nagpasok ng droga. At ang doktora niya, isa na siyang kahihiyan. Tingnan natin kung makapagtayo pa siya ng ospital ngayon. Dinurog ko sila pareho nang hindi man lang nadudumihan ang mga kamay ko. Napatakip si Annie sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Drew. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Kinailangan kong hayaan siyang maniwala na nanalo na siya, paliwanag ni Drew. Ang boses ay puno ng pait. Kinailangan kong maging ang halimaw na gusto niyang makita ng lahat. Iyon lang ang paraan para maging kampante siya, para gawin niya ang mga pagkakamali. Ipinakita ni Drew ang lahat.
Ang ebidensya na magpapatunay na si Silvan ang nasa likod ng drug smuggling, ang ebidensya na si Silvan ang nag-utos sa pagpatay sa kanyang ama, at ang ebidensya na maglilinis sa pangalan ni Annie. Pero paano mo to ibibigay sa mga pulis? Tanong ni Annie. Ikaw mismo, wanted ka! Dito na huminga ng malalim si Drew, ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang plano. Ibibigay ko ang lahat ng ito, sabi niya, kasama na ang sarili ko. Natigilan si Annie. Ano? Anong ibig mong sabihin? Isa pa rin akong kriminal, Annie, sabi ni Drew, at sa unang pagkakataon, nakita ni Annie ang totoong pagsisisi sa mga mata nito. May mga kasalanan din ako. Para tuluyang malinis ang pangalan mo, para tuluyang magkaroon ng katarungan, kailangan kong pagbayaran ang lahat. Susuko ako. Naiintindihan na ni Annie. Ito ang sakripisyo. Para mailigtas siya, kailangang ikulong ni Drew ang kanyang sarili. Hindi! Bulong ni Annie. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang gawin yan. Kailangan, maring sabi ni Drew. Lumapit siya kay Annie at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinigilan ang sarili. Hinawakan niya ang mga pisngi nito, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Annie. Mula nang dumating ka sa buhay ko, Annie, binigyan mo ako ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Pag-asa, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang naging dahilan ko para gustuhing maging isang mas mabuting tao. Pero para mangyari yon, kailangan kong harapin ang nakaraan ko. Kailangan kong maging karapat-dapat para sa'yo. Mahal kita, Drew, biglang sabi ni Annie. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya na parang isang agos na hindi na mapigilan. Mahal kita. Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Drew sa paligid ng kanyang puso. Ibinaba niya ang kanyang muka at hinalikan si Annie. Ang halik ay puno ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Puno ng sakit, ng takot, ng galit. Ngunit higit sa lahat, puno ito ng pag-ibig. Isang pag-ibig na desperado, na tila nagsasabing ito na ang una at huling pagkakataon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Inilabas ni Drew mula sa kanyang jacket ang isang maliit na USB flash drive at isang nakatuping dokumento. Nandito ang lahat ng ebidensya, sabi niya, iniaabot ang USB. At ito, inabot niya ang dokumento. Ito ang papeles na naglilipat ng lahat ng legal kong ari-arian sa pangalan mo. Tumingin si Annie sa kanya, hindi makapaniwala. Itayo mo ang ospital mo, sabi ni Drew. Ang boses ay halos pabulong na. At hintayin mo ako, babalik ako. Iyon ang pangako, ang tanging bagay na kakapitan ni Annie. Hinalikan niya si Annie sa noo, isang huling paalam. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng bodega, patungo sa kanyang huling pakikipagtuos kay Silvan. Naiwan si Annie, nakatayo sa gitna ng dilim. Mahigpit niyang hawak ang USB sa isang kamay at ang mga dokumento sa kabila. Pinanood niya ang anino ni Drew na unti-unting lumayo at nilamon ng gabi. Hindi niya alam kung iyon na ba ang huling pagkakataon na makikita niya itong buhay. Malamig ang hangin sa pier. Ang alon na humahampas sa mga pundasyon ay tila isang malungkot na musika para sa huling kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo si Drew sa dulo ng pier, nag-iisa. Ang cellphone sa kanyang kamay ay nag-iisang koneksyon niya sa labas ng mundong ito. Sa babaeng iniwan niya sa bodega, nag-dial siya. Hindi kay Annie, kundi kay Silvan Ramirez. Nasaan ka, Avellano? Bungad agad ng mayabang na boses sa kabilang linya. Nagtatago na parang daga? Tapusin na natin to, Ramirez. Malamig na sagot ni Drew. Ikaw at ako lang, dito sa Pier 15. Alam kong alam mo kung saan to. Dito mo pinatay ang tatay ko. Isang sandali ng katahimikan.
Pagkatapos ay isang tawa. Pumupunta ka sa sarili mong libingan, Drew? Magaling. Papunta na ako. Ibinaba ni Drew ang tawag. Ito na. Walang atrasan. Basam, nanginginig ang mga kamay ni Annie habang hawak niya ang manibela. Ang dilim ng gabi ay hindi kasing dilim ng takot na nararamdaman niya para kay Drew. Pero kailangan niyang maging matatag. Para sa kanya. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng isang malaking gusali, ang headquarters ng National Police. Huminga siya ng malalim, hawak ng mahigpit ang USB na naglalaman ng katotohanan. Bawat hakbang niya papasok sa gusali ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ang mga tingin ng mga pulis sa lobby ay tila humuhusga. Ang mukha niya ay nasa balita. Para sa kanila, isa siyang kriminal. Kailangan kong makausap si General De Leon, sabi niya sa desk officer, sinisikap na maging kalmado. Si General De Leon ay isang pangalan na binigay sa kanya ni Drew, isa sa iilang matitino at mapagkakatiwalaang opisyal na natitira. Tinaasan siya ng kilay ng pulis. May appointment ka ba, ma'am? Sabihin niyo sa kanya tungkol ito kay Drew Avellano at Sylvan Ramirez, maring sabi ni Annie, at tungkol ito sa hustisya. Dumating si Sylvan, hindi nag-iisa. May kasama siyang 2 tauhan. Tumayo sila sa kabilang dulo ng pier. Ang ngiti sa labi ni Sylvan ay ngiti ng isang demonyo na nasisiyahan sa kanyang tagumpay. Nagkamali ka ng desisyon, Drew, sabi ni Sylvan. Dapat na nahimik ka na lang, pero dahil sa pag-ibig mo sa doktora na yon, nagpakatanga ka. Ang pag-ibig ay hindi kahinaan, Ramirez, sagot ni Drew. Iyon ang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Talaga ba? Tumawa si Sylvan. Tingnan natin kung sino ang tama. Sumugod ang 2 tauhan ni Sylvan. Sanay si Drew sa laban. Ang bawat suntok at sipa ay sinalubong niya ng may kalkuladong galaw. Napatumba niya ang isa, ngunit ang pangalawa ay nakakuha ng isang saksak sa kanyang braso. Napangiwi si Drew sa sakit, pero hindi niya ito ininda. Samantala, dahan-dahang lumapit si Sylvan na may hawak na baril. Alam mo ang tatay mo, ganyan din katapang at ganyan din katanga. Itinutok niya ang baril kay Drew. Nagmamakaawa siya para sa buhay niya, dito mismo sa lugar na to, at ngayon, susunod ka na sa kanya. Hindi mo pa rin naiintindihan, Sylvan, sabi ni Drew, humihingal. Akala mo tapos na ang lahat. Akala mo nanalo ka na. Dahil nanalo na talaga ako, sigaw ni Sylvan. Hawak ko ang syudad, hawak ko ang mga pulis, at ikaw, mamamatay ka na. Bago mo gawin yan, sabi ni Drew, at may kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na digital recorder. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Sylvan ang umalingaw-ngaw sa buong pier, nire-replay ang pag-uusap nila sa telepono kanina. Mining, papunta na ako. At pagkatapos, ang boses niya ulit sa pag-amin niya ngayon lang. Nagmamakaawa siya para sa buhay niya dito mismo sa lugar na to. Nanlaki ang mga mata ni Sylvan sa pagkabigla. Isang bitag. General, kailangan niyo po akong pakinggan. Sabi ni Annie, nakatayo sa harap ng isang matandang opisyal na may seryosong mukha. Inilatag niya ang lahat. Isinalpak niya ang USB sa laptop ng general. Nakita ni General De Leon ang lahat. Ang mga bank transfers, ang mga audio recordings, ang mga video surveillance, ang buong pusod ng kasamaan ni Sylvan Ramirez. Napahampas sa mesa ang general. Ang hayop na yan, matagal na naming minamanmanan yan pero palaging nakakalusot. Tumayo siya at kinuha ang kanyang radyo. Lahat ng unit magtungo sa Pier 15. Ulitin ko, Pier 15. Hulihin si Sylvan Ramirez, buhay o patay. Kahit na mahuli mo ako, bagsak ka pa rin, Avellano. Sigaw ni Sylvan, ang muka ay puno ng galit.
Itinutok niya ang baril para paputukan si Drew. Pero bago pa niya makalabi ang gatilyo, umalinggaw-ngaw ang sunod-sunod na sirena. Palapit ng palapit, mula sa lahat ng direksyon. Napalingon si Sylvan, hindi makapaniwala. Kasabay nito, si Annie, kasama si General De Leon, ay sakay ng isang police car, humaharurot papunta sa pier. Ang puso niya ay kumakarera, nagdadasal na sana ay hindi pa huli ang lahat. Napapaligiran na, walang nang matatakasan. Sa huling desperadong galaw, muling itinutok ni Sylvan ang baril kay Drew. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, pero hindi si Drew ang tinamaan. Isang sniper mula sa police team ang bumaril sa kamay ni Sylvan, dahilan para mabitawan nito ang baril. Dumating ang mga pulis, dinakip si Sylvan Ramirez na sumisigaw at nagmumura, dinakip ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Drew. Pagod, sugatan, pero malaya sa galit na matagal niyang kinimkim. Hindi siya lumaban. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, handa ng sumuko. Sakto sa oras na iyon, huminto ang sasakyan ni General De Leon. Bumaba si Annie. Sa gitna ng mga kumukutitap na ilaw ng pulis, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita. Isang tingin lang na puno ng pasasalamat, ng pag-ibig, ng isang pangakong kailangan niyang tuparin. Pinapanood ni Annie habang dahan-dahang pinupusasan si Drew at isinasakay sa police car. Hindi niya inalis ang tingin dito. At si Drew, bago tuluyang isara ang pinto, ay tumingin din sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, "Hintayin mo ako." Di masigay. Lumipas ang 5 taon. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng tahimik na pagaspas ng hangin sa mga puno. Ang amoy ng pulbura at dugo ay napalitan ng amoy ng antiseptic at pag-asa. Nakatayo si Dr. Annie Valiente sa balkonahe ng ikalawang palapag ng isang gusali, nakatanaw sa isang hardin kung saan naglalaro ang ilang mga bata. Sa likod niya, ang mga salitang nakaukit sa salamin ng pinto ay kumikinang sa sikat ng araw. Valiente Charity Hospital and Pediatric Center. Nagawa niya. Pagkatapos ng pag-aresto kay Sylvan Ramirez, ang lahat ng ebidensya ay lumabas. Nalinis ang pangalan ni Annie. Ang katotohanan tungkol sa insidente sa Mindanao ay lumabas din at posthumously, binigyan siya ng parangal ng militar para sa kanyang katapangan. Ang kaso laban kay Drew Avellano ay naging komplikado dahil sa kanyang pagsuko at pakikipagtulungan at sa testimonya ni Annie, ang sentensya niya ay napababa. Ngunit kailangan pa rin niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ginamit ni Annie ang lahat ng legal na ari-arian na ipinagkatiwala sa kanya ni Drew para itayo ang ospital. Bawat pako na ibinaon, bawat pader na itinayo, ay may kasamang panalangin at pangungulila para sa lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong tuparin ang kanyang pangarap. Ang ospital ay naging kanlungan para sa mga mahihirap. Isang simbolo na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may pag-asang sisibol. Dr. Annie? Lumingon siya. Isang nurse ang nakangiti sa kanya. May bisita po kayo sa ibaba. Naghihintay sa hardin. Kumunot ang noo ni Annie. Wala siyang inaasahang bisita. Bumaba siya at habang naglalakad sa pasilyo na puno ng mga pasyente at kanilang mga pamilya, isang pamilyar na kaba ang kanyang naramdaman. Paglabas niya sa hardin, nakita niya ito. Isang lalaki, nakatayo malapit sa fountain, nakatalikod sa kanya. Mas payat ito ngayon, at ang dating magarbong damit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang buhok niya ay mas maikli. Ngunit ang tindig na yon ay hindi niya kailanman malilimutan. Dahan-dahan itong lumingon na parabang naramdaman nito ang kanyang presensya. Ang mga mata nila ay muling nagtama pagkatapos ng 5 mahahabang taon. Ang mga mata ni Drew Avellano ay wala na ang bagsik ng isang hari.
Napalitan ito ng kapayapaan, ng kalmadong lakas, at ng isang pangungulila na katumbas ng nararamdaman niya. Nagsimulang maglakad si Annie papalapit sa kanya, bawat hakbang ay mas mabilis kaysa sa nauna. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Nang nasa harapan na niya ito, walang nagsalita. Pinagmasdan lang nila ang isa't isa. Pinupunan ang 5 taon ng pagkawalay sa isang tingin. Si Drew ang unang ngumiti. Isang totoong ngiti. Hindi na ito ang mapait na ngisi ng North King, kundi ang ngiti ng isang lalaking malaya na. Malaya mula sa galit. Malaya mula sa nakaraan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Annie. Ang ganda ng itinayo mo, sabi niya. Ang boses ay mas malalim, mas panatag. Para sa atin to, sagot ni Annie. Ang boses ay nanginginig. Isang sandali pa ng katahimikan. Isang sandali kung saan ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Sinabi ko sa'yo, bulong ni Drew, babalik ako. Sa mga salitang iyon, nawala ang lahat ng bigat na dinala ni Annie sa loob ng 5 taon. Napayakap siya kay Drew ng mahigpit. Ibinuhos ang lahat ng kanyang pangungulila at pagmamahal. Niyakap din siya ni Drew pabalik at sa yakap na iyon, naramdaman ni Annie na sa wakas, buo na siyang muli. Umuwi na siya. Mama! Isang maliit na boses ang pumukaw sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon. Isang batang babae, mga 4 na taong gulang, na may malalaking bilugang mata, ang tumatakbo papalapit kay Annie. Yumuko si Annie at niyakap ang bata. Anak? Napatingin si Drew sa bata at pagkatapos ay kay Annie, may pagtataka at pag-unawa sa kanyang mga mata. Ang bata ay may mga mata ni Annie, ngunit ang hugis ng muka. Siya si Eliza, sabi ni Annie, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ipinangalan niya ito sa pangalang narinig niya mula kay Drew noong gabing una niya itong ginamot. Isang pangalan mula sa nakaraan nito na binigyan niya ng bagong kahulugan para sa kanilang kinabukasan. Lumuhod si Drew para maging kapantay ng bata. Tumingin siya kay Eliza ng may pagmamahal na hindi niya kailanman naipakita noon. Hello Eliza, sabi niya, ang boses ay nababasag. Tumingin ang bata kay Annie, pagkatapos ay kay Drew. Ngumiti ito. Tumayo si Drew at hinawakan ang kamay ni Annie. Hinawakan naman ni Annie ang kamay ni Eliza. Magkakasama silang tatlo, nakatayo sa gitna ng hardin ng ospital. Isang bagong pamilya. Isang bagong simula. Ang hari ay bumalik na. Hindi para sa kanyang kaharian ng kadiliman, kundi para sa kanyang reyna at sa kanilang munting prinsesa. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng dugo, luha at sakripisyo, nahanap na nila ang kanilang tunay na tahanan.